And classmate, dito po kami ngayon again sa Okada. Sige, Shot, sinang gusto mo na magtanong? Yung itatanong ko, bakit may mga tao na kumita na tapos parang bumabalik sa cycle na umuulit-ulit sa situation na nagiging mahirap ulit. Parang nawawalan ulit. Tapos kumikita, nawawalan ulit. Actually, ito na lang, may dalawang puno. Etong punong to, lagi mong nilalagyan ng tubig, nilalagyan mo ng fertilizer, inaalagaan mo. Tapos ito hindi. Sino ang mas lalaki? Yung inaalagaan. Ngayon, parang ganun lang din kasimple yun, na dapat ma-realize natin, ang consciousness natin, laging ibibigay niya kung ano yung nasa subconscious natin. May mga ibang kumita na, pero hindi pa rin nag-improve at nagbago yung way of thinking. Wala yung pinagkaiba sa ginagawa natin na negosyo. May mga ibang kumita na ng malaki, pero ang utak, ang ugali, parang kung paano sila nagsimula. Kaya isang araw, bumabalik sila sa dati nilang kinikita. Kaya ang bottom line dyan, katulad sa inyo, may isa ko dating na-invite na alala ko, 10 years na siya sa industry natin, sa networking industry. Grade 1 student ang background niya. After 10 years, ang ugali, ang attitude, pang grade 1 pa rin. Hindi dapat ganon. Kasi ako mismo nung ini-invite ko siya, hindi ko ito makalimutan kasi nasa Timog kami. Tapos nung magpa-park kami ng sasakyan, biglang may lalaking lumapit. Sabi ko doon sa driver ko, bigyan mo na nga ng pera para umalis na. Sabi ko, parang gulo eh. Pagbaba ko, siya pala yung imimit ko. Napagkamalan ko pa na siya yung parking boy. Pagdating namin sa restaurant, nag-order akong food, binayaran ko, umalis na ako. Ako mismo ayaw ko siyang recruitin. Sabi ko, ayaw ko ng ganitong klaseng tao na mga kasama ko. Kaya ganun din sa atin na bakit may mga taong kumita na, tapos isang araw nawala ulit lahat ng kita nila at bumalik sila kung paano sila nagsimula. Kasi hindi nag-improve at nag-grow yung sarili nila. Kaya isang araw, ibabalik ka pa rin sa dati mong consciousness at doon nagbibase ang income. Kahit kumita ka ng malaki, ang consciousness mo pang mahirap, isang araw gigising ka, mahirap ka na naman ulit. Kaya dapat nagpapanabay habang lumalaki ang income mo, dapat ikaw mismo nag-grow ka rin as a person, nag-i-improve ka rin para yung income mo tuloy-tuloy na lumaki. Kaya yun lang din kasimpleng sagot na bakit sa industry. Actually, hindi lang naman sa industry natin eh. Sa industry naman ang lahat. Di ba may mga boxinger din na dating yumaman na naghirap. May mga basketball player din na ang daming kinikitang pera tapos ngayon halos wala na. Ganun din naman. It's just normal sa lahat ng industry. Kaya maganda yung tanong mo kasi ang end of the day, dapat tayo nag-grow, nag-i-improve para pagdating ng oras, tuloy-tuloy talagang hindi ka na babalik sa dati mong sitwasyon. Parang sa mindset siguro, no? Kaya kung bakit parang ganun siya bumabalik. So yung grow up na sinasabi nyo na ano. Hindi, walang pinakaiba to, parang ganito. May isa tayong kasamahan, kumikita siya ng average ng 80,000 a month average sa atin. Dati siyang empleyado ng SM. Nung empleyado siya ng SM, pumapasok siya araw-araw, Monday to Saturday. 12 oras ang trabaho niya kasi yung papunta niya, yung biyahe, pabalik. Tapos ang sweldo niya lang 15,000. Nung nasa atin na, kumikita ng 80,000 a month, ni hindi man lang makapagpakita sa mga grupo niya. Sabi ko sa kanya, ano ba naman manlibre ka man lang, imimit mo lang yung mga downline mo na nagsisimula, na i-treat mo lang. Ano ba naman 5,000, pumunit ka 5,000 sa 80,000, mawalan ka ng 5,000, may 75,000 ka pang matitira. Imimit mo lang naman sila, ikukwento mo lang paano ka nagsimula, ano na ang buhay mo ngayon, ano nangyayari sa'yo, ano ba naman, ganun lang gagawin mo. End of the day, hindi niya ginagawa. Siyempre, yung mga downlines niya, nagkakaroon ng comparison eh. Pag nagkaroon ng comparison, bakit si ganitong grupo, ganito, si ganitong app, ganito ginagawa. Isang araw, mawawalan din niya ng gana. Pag nawalan niya ng gana, hindi na yan hahataw, anong mangyari sa'yo? Wala ka rin, kikitain. I don't know kung narinig nyo yung interview kay Ramon Ang. Kanina ko lang narinig. Okay. Ang interview, gumagastos si Ramon Ang ng almost 1 billion para sa pag-maintain ng PBA team niya. Ang tanong, bakit siya gumagastos ng 1 billion para lang i-maintain? Nagkaroon na siya ng attempt na gusto niyang itigil ilang beses na kasi nga para sa kanya magastos. Pero ang advice ng mga ibang nakapalibot sa kanya, wag kasi magagalit ang mga tao. Simple, pag nagalit ang tao, anong gagawin? Hindi bibili ng produkto niya. Very good. Pag hindi bumili ng produkto niya, anong mangyari sa sales nila? Walang benta. Di ba? Parang mas malaki pa sa 1 billion mawawala. Kasi oo nga, gumagastos silang 1 billion. Pinag-uusapan, mahapdi.
Pero pare, walang negosyanteng gagastos ng 1 billion kung hindi pumapasok mas malaki pa sa 1 billion. Napakasimpleng logic yan, negosyante ka. Gagastos ka ba ng 1 billion tapos ang kita mo, 100 million? Hindi, pare, ilang billion. Kaya hindi nila ginigib kasi ayaw nilang pasamain ang loob ng mga tao. Para yung tao, tuloy-tuloy pa rin na umiinom ng produkto nila. And the same thing din naman sa atin. Hindi dapat ma-realize natin, may trabaho. Napakaswerte na nga natin kasi habang tumatagal, pakaway-kaway na nga lang ang trabaho natin. Or minsan, manlilibre ka na nga lang ng mga downlines mo, lifestyle na lang nga yung gagawin mo. Bakit hindi mo pa gagawin? Noon nga nagsisimula ka, araw-araw kausap mo, pa isa-isang tao, binabiyahin pa kung saan-saan, nagagawa mo nga nung nangangarap ka palang kumita. Ngayon patuloy na kumikita ka. Yeah, ang buhay natin, honestly, there's no such thing as wala ka nang gagawin. Nakikita ka, meron ka pa rin gagawin, pero mas madali na kesa sa dating ginagawa mo nang nagsisimula ka. Kasi apps parang parang tawag nito, yung thinking talaga, yung mindset, lalo pag nanggaling sa mga average. Ang situation parang pag dumating na yung success, parang iniisip ng kami kasi sa average nanggaling. So parang pag nandun na, parang wala na siyang parang iisipin na wala nang gagawin. Parang okay na lahat. Ano lang kasi dapat kasi sa inyo nagkakaroon ka ng next level. Kasi pag nagkakaroon, ang pinaka-basic kasi ng tao na goal na natitigil lang, payables. Pag may makain ng maayos, nakakabayad ng bilhin, tapos na. Yan ang ginagawa kasi ng mga tao na average. Pero yung mga tao talagang sobrang successful, habang kumikita ng malaki, lalong gumagaling, lalong nag-i-improve, kaya mas lalong nagiging successful. Kasi ako, networking career ko, 20 years na ako, hindi naman ako nakaranas ng ganun-ganun. Hindi ko naman naranasan na nawalan na ako ng pangga. Naalala ko, simula nung nag-join ako sa networking, nung nagkaroon ako ng kotse, isa lang ang alam ko pag nagpapagasolina ako. Papul tank po. Hindi ako umabot sa 100 na lang, 200 na lang, nabalang ka na po. Hindi ako umabot doon. Pero, kailan nyo ako nakitang nagpahinga? Wala. Kaya yung gumaganon lang naman, kadalasan, nagpahinga lang naman yan ang todo. Kaya bumagsak, tapos gagalaw na naman kung kailan kailangan naman kumita ng pera. Isa akin, parang si Gerald, nung nagkausap kami nung few days ago. Sabi ko, ang iba sa inyo gagalaw pag nawala na yung mga napag-ipundar. Ako, sadyang nagkakaroon ng panibagong goal para lalo ako nagsisipag, lalo akong gumagaling. In short, lumalaki expenses ko. Pero hindi na kailangan na mamotivate ako kasi nawalan. Namomotivate ako kasi may next level akong gustong gawin or makuha. Ayun, upline. Kasi yung parang nakikita ko din sa labas and even ako personally, yung parang yung parang nung una, grabe yung love mo, grabe yung passion, pero dumadating sa punto kasi yung ginagawa para sa sarili, para sa pamilya, nakikita mo naman sitwasyon and sometimes dumadating sa punto na ito na nga sitwasyon mo, pero bakit dumadating pa din sa punto na tinatamad at nawawalan ng gana sa ginagawa, where in fact, yun na sana yung point na ibibigay mo na ng todo kasi nakakailangan ka na. Bakit may mga ganun na parang yung feeling na ganun up? Hindi, yan hindi siya parang kakaiba. Normal naman siyang nararanasan ng tao. Kaya ang challenge sa atin, narinig ko to kay McGregor. It's easy for you to think positive when everything that is happening to you is positive. The question is, can you still be motivated even nangyayari sa'yo lahat is negative? Doon na papasok yung disiplina. Nagagawin mo yung isang bagay, ginagawa mo, hindi dahil sa gusto mo, gagawin mo siya kasi kailangan mo siyang gawin. Kaya doon lang, kung ibibis nyo kasi sa emosyon ang decision making nyo, you will never be successful kasi nagpa-fluctuate ang emotion natin. Nagbabago-bago ang decision making natin. Depende kung nasa mood ka, depende kung may problema ka, depende kung anong makinain mo, depende kung kompleto ang tulog mo o hindi, depende kung maulan o mainit. Mag-iiba-iba yan Pero kung alam mo yung dapat mong gawin, regardless ano yung emosyon mo, alam mo dapat siyang gawin. Kaya sa akin, pinakasimple yan ang ginagawa ko, kung medyo wala ka sa mood, aalalahanin ko ulit bakit nga ba ako nagne-network Or worse, tinatakot ko sarili ko. Paano ko takotin sarili ko? Sige, wag kang mag-network. Ano mangyayari? Babagsak network mo. Pag bumagsak, wala kang kikitain. Pag wala kang kitain, anong gagawin mo? Di mo magsusumikap ka pa rin. Sa lahat sa inyo, dulo. Sige, magpahinga kayo ng magpahinga. Pero tuturuan kayo mismo ng panahon na gumalaw. Sabi nga, katawan natin, huwag mong alagaan.
tuturuan ka ng katawan mong alagaan siya. Paano? Pag nagkasakit ka, wala kang choice. Kailangan mo talaga alagaan sarili mo. Ganun din ang mundo. Kaya ako, hindi ko na inaantay na ang magturo sa akin ng lesson, yung mundo. Ako na mismo ang nagtuturo ng lesson sa sarili ko na kailangan kong magsumikap, kailangan kong umataw. Kasi kung hindi, magsusumikap pa rin naman ako eh. Di magsumikap ka na, gaano kasarap humataw na wala kang problema sa pera. Ang hirap humataw na ultimo panggas, wala ka ng panggas papunta sa prospect mo, wala kang pantawag papunta sa prospect mo, wala kang pangkain. Sabi ko, itong sitwasyon ko ngayon, kahit kailan pwede pumunta sa saan lugar. Ito, nakakapag-check-in ka sa mga ganitong hotel. Sabi ko, ayokong bumalik sa dati na ultimo pang load, pang gasolina, nangungutang ako para makapunta sa prospects. Kaya doon ako nabibase lagi ng decision making ko na irregardless, nasa mood ako or hindi, gagawin ko siya kasi kailangan ko siyang gawin. Kasi nagkakaroon ka lang naman ng sinasabing ganyan kasi may choice ka. Nung empleyado ba kayo, pwede nyo bang sabihin yan? Na, wala po ako sa mood eh. You're fired. Bakit tuloy dito sa mas yayaman ka at kikita ka ng malaki, may mga ganyan kayong option? Di ba? Nung nagtatrabaho, masakit o hindi, ang pakiramdam mo, may sakit ka o wala, nasa mood ka o hindi, papasok ka. Kaya sana yung mentality nyo, nung nagtatrabaho kayo, madala nyo dito. Na dahil sa nagninegosyo kayo, mas malaki nga kinikita nyo dito eh. Bakit mas hindi ito ang bigyan nyo ng panahon, ng oras? Baka siguro, Abs, kasi yung mindset walang boss. Ganun lang kasimple. Kaya nga doon naman papasok na kailangan ng mentor. Yes, totoo. Kasi nung sa akin, nung isang araw, 2 months ago ata, yung mga council ko, nagkahilahan kasi nagbi-meeting sa isang resort. Siguro nagkainuman na. Nagkahilan na wag nang pumunta ng Monday kasi may, di ba, may seminar tayo lagi sa office by Monday. Nagkahilahan. Na-trace ko. Nawala ni isa. Pinagalitan ko talaga lahat. Pinagalitan ko kung sino yung nag-suggest na bakit kayo magbi-meeting doon pa sa malayo. Siyempre, nakakatamad na tuloy, bumalik. Second, bakit ni isa sa kanila walang nagtapik na, uy, teka, balik tayo doon. Ang usapan natin every Monday dapat nasa office tayo. Doon napapasok ang mentor kasi napaka-costly. Di ba? I'm sure aware din naman kayo sa isang kasamahan natin na apply nyo na ang laki ng kinikita niya as of now. Papakita ko sa inyo para ma-motivate naman kayo. Teka. Isipin nyo, since hindi siya marunong makinig sa mentor, ito yung nawala sa kanya. Isipin nyo ito ito nawala. Ayaw lang makinig. Isang ganyan. Magkano average ito? Half M. Yun ang pinakasimpleng sagot, pare. Diba? Hindi nag-improve yung consciousness niya na hindi niya, pare, kumita na lang kayong 100,000, 200,000 a month. Na neto, ha? Ang hirap gawin yan sa traditional business. Correct. Gumawa ka ng parentahan. Example, apartment. Magkano ang rent? 10,000. Magkano ang isang apartment? Mga 2 million ang gagastusin mo. Ibig sabihin, para ka kumita ng 200,000, kailangan mo 20 pinto. O kung 20 pinto times 2 million, 40. Tama ba? Naguluhan na rin ako. Teka lang. Tama, 20,000. Kasi kung 20 pinto, 40. 40 million para kumita ka lang ng 200,000. Tapos dito sa atin, nakita nyo naman pinagsimulan yan. Lilit lang naman talaga ng kapital nyo. Tapos sipag na. Kahit saan ka naman anggulo pumunta, may sipag naman. Poultry nga, mas magastos pa. Kasi kada every 2 years, yung manok mo, papalitan mo ng bago. Yung feeds na lang magkano. Ang pagkain ng manok everyday, mga 4 pesos to 5 pesos ang feeds. Ang itlog, ibibenta mo sa 7. Ang tubo mo, 2 per ulo. Tapos pag matayan ka pa ng manok, dito sa inyo, tuloy-tuloy na itong parang nangingitlog yung DTC nyo. Pag ma-establish nyo lang yung grupo nyo. Isipin, kaya napaka-importante, napaka-costly. Ang dami nangyari dyan na hindi mo, kasi lumalaki minsan ang ulo na-overwhelm, na hindi nila makita ng paglaki ng income nyo. Honestly, hindi lang naman kayo ang may kagagawan. Kaya nga, ako mismo hindi ko kaya mag-claim. Bakit? Naisip nyo ba yung effort ng company? Naisip nyo ba yung effort ng mga uplines? Effort ng mga training team, ng mga staff?
Hindi, nakikita nyo lang. Ako nagpalaki kasi ako nag-recruit. Pero saan bumibili yan? Sino ang nagbibigay ng income dyan? Yun ang dapat na ma-realize. Ano pa? Tsaka yun offline. Di ba, yun nga, sa mentors na tayo. So, papaano yung definition ng malalaman namin na ito yung magiging mentor namin sa sobrang dami naglalabasan din na mga mentor na Hindi, pinakasimple nga. Kailangan mo lang mamili yung mentor na yung buhay niya gusto mo. Yan lang eh. Kung ang buhay niya gusto mo, ang kinikita niya gusto mo, then dun ka na makikinig. Regardless, gusto mo o hindi. Kasi hindi maganda na marami kayong mentor. Kasi pag marami kang mentor, pipiliin mo lagi yung pinakagusto mo. May advice siya. Hindi ko trip. Hingi ako advice dito. Hindi ko trip. Hingi ako advice dito. Yung advice niya, trip ko, ito ang susundin ko. Magiging selective ka ngayon sa papakinggan. At ang by nature, ang tao, ang pipiliin mo palagi, yung pinaka-komportable para sa'yo. Doon na magkakamali-mali ngayon. Minsan nga, definition mo, doon nagbabago yung definition mo para lang umakma sa gusto mo eh. Di ba, ang dami yung mga... Actually, maraming advice na tama naman. Pero nagdidepende kasi sa level nyo. Ako, nakarinig ako dati, hindi importante ang income, ang importante proseso. Ang importante daw matuto. Kalokohan yan kung may pamilya kang binubuhay. Aanin mong learning. Sa akin, mas importante ang pairing kaysa sa learning. Kaya depende sa sitwasyon, depende sa nag-a-advise. Minsan tama sa kanila pero mali sa'yo. Magkakaiba yun eh. Kaya doon papasok na napaka-importante na meron ka lang talagang few na mentor na pinagtitiwalaan na pag sila na nagsalita, final na yun. Yung mentor upline kasi may mentor sa business. Paano yung sa personal life nung tao mismo? Hindi, ganun pa rin. Same pa rin yung mentor dapat. Isa lang dapat. Hindi, depende sa gusto mo nga. Uulit tayo. Kung ano yung sitwasyon niya na gusto mo, yun yung pwede mong hingin na mentor. Parang personal, gusto mong successful na mag-asawa. Di, makinig ka rin dun sa successful na mag-asawa. Hindi ka nang pwede makinig sa upline mo. Kung si upline mo magaling sa negosyo, hindi naman ibig sabihin magaling din siya sa personal life. Di ba parang sa basketball, may conditional coach, may physical conditioning, may skills, may 3 points, may dribbling, may assist. Magkakaiba yun eh. Kaya depende kung ano yung gusto mong skills na matutunan mo, maghanap ka ng tao na magaling doon at silang papakinggan mo. Parang sa atin, sa network, di ba meron organizing, meron recruiting, merong handling ng grupo, magkakaibang skill yan. Ngayon, mamimili ka, ano ba yung skill na gusto mong matutunan? As of now, may public speaking, may one-on-one, may magaling mag-close silang multiple accounts. Magkakaibang skills yan eh. Kaya depende sa'yo kung ano yung gusto mong i-develop sa sarili mo. Ako nung nagsisimula, magaling magbenta ng produkto. Yung produkto niya na nabibenta, hindi ko nabibenta. Naalala ko dati may choco. Nahihirapan ako ibenta yung may choco kasi parang hindi ko alam kung paano. May nakita ko sa office na laging may dala-dalang may choco. Di napakadali. Pare, di nabibenta mo yan? Yes po. Paano mo binibenta? Kanino binibenta? Pag kinumpara sa, example, yung may choco, kumpara sa Milo, paano mo sinasagot? O, di ba? Parang ganun kasi, isabi nila, mas mura daw yung Milo. Paano mo inaano? O din, tuturuan niya ako. Ngayon, lahat ng sasabihin niya, gagawin ko yun. Nakakapag-close deal ng multiple accounts. Sino market mo? Hindi mo parang ang hirap kasi magpapalabas ka ng 200K tapos ito ang tao lang mga pera mga Pilipino. Di ba? May sasabihin naman yan. Susundin ko lahat. Gagawin ko. Ganun lang kadali. Nakita ko to sa event. Laging ang daming attendees. Mga 100, 200. Pre, paano mo nagagawa yan? Paano mo nakakumbinsi sila papuntahin? Eh, di ba bibili pa ng ticket, magbabayad pa, naggagasolina pa kayo, mabiyahe pa kayo, anong sinasabi mo? Di lahat naman advice niya, yun ang magagawin ko. Kaya na-acquire ko yung skills sa network ng lahat ng klaseng skills na meron ako kasi pinag-aaralan ko yung gusto kong matutunan. Ang dali-dali lang naman ang buhay, tayo lang napapakomplikado. Ayun, tanong ko, Apps, may may moment ka ba na realization na parang nag-decide ka na this time hahatawin ko na talaga? Kasi may mga leaders po na parang alam naman nila na pwede silang kumita ng malaki, magkakaresulta, maganda yung nag-aantay, pero alam mo yung parang hindi pa
nagkakaroon ng parang Sa turning point. akin, ang pinaka natutunan ko dyan, wag mong i-base yung hataw na gusto mo sa kanila. Hahataw ako mag-isa. Sumabay yung gustong sumabay, yung gustong maiwan, okay lang din. I will respect you. Pero I will still do my job being your upline. Pag kailangan mo ako, part-timer ka man, full-timer ka, pag kailangan mo ako, andyan ako, gagawin ko yung trabaho ko. Pero hindi ako magbe-base ng goal ko or ng sipag ko sa'yo. Kaya kasi, ano yan kukonti lang naman magiging kaya mong i-mentor, hindi naman sobrang dami. Kumbaga, kahit nga kayo, hindi ko naman kayo kaya ito, sama-sama kayo. Hindi ko naman magagawa pa yung nagagawa ko before sa mga directs ko na halos kasama araw-araw, mamamasyal, hindi ko na kaya yan Kaya ngayon, habang nagle-level up ka, may mga tao talagang maiiwan. Pero may mga tao na makakasabay, minsan mga bagong mukha na to, na aakma dun sa gusto mo. Kaya if you are changing, normally, magbabago din talaga yung circles mo. Pero Ups, meron din talaga na maiiwan talaga. Parang di pa dumarating sa point sa kanila na kailangan na nila din sumabay. Parang nandun lang sila sa ganong, kumbaga sabi nga, yan na talaga yun. Ang tawag ko dyan lagi, next life. It's like, Next life na yun, bago makahabol, hayaan na lang natin, respetuhin natin. Kasi pag pipilitin mo sila magbago, mai-stress ka at mai-stress lang din sila. Pareho lang kayo magkakaproblema. Kaya sa akin, ang dulo, kung sino yung gustong sumabay, yung ayaw. Okay lang din. Bukod sa ginagawa natin na apps na itong ganito, network marketing, nag-iisip ka rin ba ng ibang negosyo or investment bukod sa ginagawa natin networking? Hindi ako nag-iisip. Meron na ako. Meron. Ano po yung mga advantage noon na pag meron ganun? Hindi, parang gusto ko, umikot yung pera, lahat sa loob na mismo. Nagpapa-drawing ako ng resort and hopefully within this year, makapagsimula na. Yung building ko patapos na by next year. Na yung building na yun, doon titira yung mga cover ko. Na ito, nakita niyo na ba yung video? Hindi pa. Mamaya, ipakita ko na lang sa inyo na 5-story building na doon titira first floor, second floor, third floor. Doon nakatira yung mga level 3 ko. Tapos fourth floor is working space and fifth floor. Parang yung pinaka-leader ko, doon ko sila titira para mabilis lang kami nagkakausap-usap, nagkikita. Then pag gusto naman magliwaliw, may resort. Doon na sa resort. Kumbaga kaysa magre-rent ka ng resort, na magbabayad pa tayo sa ibang tao, di mag-rent na lang kayo sa akin, mas mura pa, mas maganda pa, then sarili pa natin. Kaya ganun ang ginagawa ko right now, na iikot pero connected pa rin lahat sa network. May van ako, yung van ko pinaparent ko sa mga distributor para pag galing Bicol papuntang Manila, may nire-rent sila. Kaya magdadagdag ulit ako ng van. Kaya yun ang ginagawa kasi yun ang naiintindihan ko Ayaw kong tumalon na sobrang layo sa networking na magsisimula ka sa pinaka-umpisa. Kaya sa akin, yung nasa loob na mismo na connected, mas okay. Gaano ka-importante ang isang leader na, example, nasa hub lang siya na yung hindi kondo, yung nasa normal na Apartment. bahay, apartment gano'n. Gaano ka-importante na mailipat sa hub na kondo? Hindi naman, wala namang actually connected sa condo or hindi. Ang pinaka-importante lang, nagle-level up. From dating hubber, kailan niya magiging admin, kailan niya magkakaroon ng sariling hub. From may sarili kang hub na strong leg or combination, magkakaroon ka naman ng hub mo na pang weak leg lang. Yun naman yun. Hindi naman ibig sabihin kailangan mag-condo. Kahit hindi ka naman nakakondo, pa rin naman. Tanong ko po, Arps, bakit may mga taong hindi nagiging open sa negosyo? Hindi, may mga taong open sa business. We need to respect na magkakaiba ang gusto ng tao sa mundong to. Ang pangit naman kung lahat tayo iisa ng gusto. Kumbaga, may mga tao talaga na gusto nilang umasenso, may mga tao naman talagang ayaw nila. And we need to respect it. Kumbaga, parang ang pangit naman ng mundo natin kung puro na lang tubig. Ang pangit naman ng mundo natin kung puro naman lupa. Ang pangit din naman ng mundo natin kung iisang puno lang ang meron. Kaya you need to accept na magkakaiba tayo ng gusto. Ang hahanapin mo lang, yung tao na gusto din yung gusto mo. Yung tao na ayaw naman yung gusto mo, you just need to respect it kasi part siya ng mundo. Ayan, tanong ko, bakit may mga taong parang okay na sila dun sa meron sila? Parang ganun, pagka halimbawa, let's say, Malaki kasi ang factor ng environment. Malaki ang factor ng magulang nila. Malaki din ang factor ng mga exposure nila.
Kaya may mga tao na para sa kanila parang overwhelmed na sila, na okay na sila sa ganun. Kaya nga, napaka-importante na nagbabago kayo ng environment. Kasi parang katulad sa akin, kung ako hindi nag-level up, wala akong gastusin, hindi ako nagpapatayo ng building, hindi ako nagawa, ba't pa ako magsisipag? Kung natali na lang siguro ako sa may pambili lang ng damit, wag ka nang umakyat pa sa mga lakwa sa medyo konting high-end. Yung na-stock up ka na sa Adidas, sa Nike, na may makain ka lang everyday, hindi na rin ako magsusumikap. Ba't ka pa magsusumikap? Sobra-sobra ng pera mo na parang hanggang mamatay ka siguro, busog ka na eh. Ba't ka pa magsusumikap? Kaya doon napaka-importante na nagle-level up kayo. Kasi habang nagle-level up ka, mas lalo ka nang gigigil magsipag. Ito, Aps, bakit may mga tao na tinutulungan natin or binigay naman natin yung part natin bilang upline, support, tulong, pero may mga times na at the end of the day, masama ka pa rin. Parang hindi maganda yung parang ikaw pa rin yung ano eh. Actually, hindi ka masama. Masama yung mga interpretation niya. Kasi may mga tao talagang ganun na kahit anong gawin mo, ang makikita niya pangit. Kasi pangit ang nasa loob niya. Kaya siya yung may problema, hindi ikaw. Ang importante dun, alam mo kung anong ginawa mo. Kung wala kang ginawang masama at tama ginawa mo din, so be it. Karapatan nila kung anong gusto nilang i-comment eh. Wala ka nang magagawa doon. Pero importante doon kasi sabi nga nila, ang background mo, ibig sabihin hindi ikaw yun. Yun ang iniisip nila sa'yo. Pero it doesn't mean na ikaw yun. Okay. Tapos regarding tulong, ito, we need to be, also to be clear. Kung may ginagawa kang effort sa mga downlines nyo, honestly, hindi siya tulong lang. Investment siya eh. Kasi nagninegosyo ka, kaya mo siya tinutulungan na hoping na lalo siyang magsipag, lalo siyang humataw, para in a way, kumita ka rin. Kaya technically, that is investment. Hindi po siya tulong. Ngayon, kung hindi nag-prosper, di talo. Ganun lang kasimple yun. Kung nag-prosper, di panalo. Ang tulong kasi para sa akin, walang pwedeng ibalik sa'yo yung taong yun. Example, may nasa lubong ka, binigyan mo lang ng pera, tapos after hindi na kayo nagkita, tulong yon. Pero yung downline mo na pinautang mo kasi hoping na magtutuloy-tuloy na humataw para magkaroon ng production, kikita ka rin. Hindi. Investment yun. Parang may isa akong leader. Tinulungan ko siya, pinatira ko siya sa hub. Tapos ganyan-ganyan, hindi nagbabayad, ganyan-ganyan. Sabi ko, tanggalin mo muna yung tulong, hindi mo tinulungan, kaya mo pinapasok sa hub mo para makabawas sa bayarin mo. Ang nakatira sa hub, dagdag siya sa bawas eh. O kinagkataon lang hindi nag-prosper, edi talo. Ganun naman kasimple yan eh. May mga simulan sa may mga tao na na-encounter natin dito sa business. Sabi, objection. Bakit pa ako magsisipag? Lahat naman ng tao mamamatay din naman. Sabi niya, ba't pa ako magsisipag? Ba't pa ako mag-ano dyan? Lahat naman tayo, doon naman ang punta, mamamatay. Pero may mga namamatay na maganda yung kinamatayan. May mga namamatay na pangit naman yung kwento. Kumbaga, kaya ka lang magsisipag kasi gusto mo siguro mas komportable yung papunta mo dun sa kamatayan. Kaysa miserable yung papunta mo dun. Ganun naman kasi. Pero sa akin, pag ganun ang sagot, hindi. Actually, thank you po. Kasi piloso po na yung niya eh. Totoo. Parang useless na rin makapag. Dati nakikipag pa ako dyan, parang nakikipag-argue. Ay, hindi na. Lalo na, di ba yung sa LS, yung 5 stages of grief. Yung in denial, anger, tapos may isa pa. Tapos yung 4, yun na yung bargaining, tapos acceptance. Kaya ako na-realize ko, pati sa kausap ko, pag nandun sila sa bargaining acceptance, nakikipag-usap pa ako. Pero pag nandun sila sa 3, kumbaga sayang ng oras eh. Yung gano'n na hindi ka open, ina-explain mo, tapos gano'n pababalagbag pa ang sagot, lahat naman mamamatay na, ay, oo nga po sir, tama nga po kayo. Sige po, thank you po sir sa time. Alis na. Ibang tao nakakausapin ko, sayang ng oras.